Ang relasyong hiwalayan at balikan ay nauwi sa isang matinding banggaan. Lumabas kayo na walang dala, tumalikod kayo. Hindi ito ganon. Sige, tumalikod ka. Hindi ganon. Ang ibig kong sabihin, Sige, tumalikod ka. Hindi ko alam. Anong ginagawa mo? Tulungan mo ako. pupunta ako sa... Pinag-uusapan natin kung paano nagdulot ng posibilidad ng mahabang pagkakakulong ang paghihiganti ng babae. Ayos lang, ayos lang. Alam mo naman pwede kang makulong na hindi bababa sa 120 taon sa federal na kulungan. Di ba? Bakit? Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako, si Elizabeth Milner. Alam mo, talagang mali na ang isang hiwalayan kapag nauwi ka sa kulungan at pagkatapos pa nun, napasama ka pa sa Law and Crime. Nangyari ito matapos makita ng babae ang bagong kasintahan ng ex niya at di umano'y inapakan niya ang silinyador. Ika-15 ng Marso, 2026. Nasa Tulsa, Oklahoma tayo. Alas 5:45 ng umaga na, karamihan ay tulog pa o kakagising pa lang. Sa South Yorktown Avenue, maaring nagising ang mga residente sa sigaw ng lalaki na tigil, bisina ng sasakyan at isang malakas na banggaan. Sinabi ko lang na may narinig kang ingay, parang may nagtatangkang magnakaw ng kotse. May kakaibang tunog doon. Oo, may tumatakbo sa likod. Sige, aling bahay ang dinadaanan nito. Grabe, may tao. Patunugin mo ang sirena mo. Sige, patunugin. Pulis ito! Lumabas na walang hawak. Ayan na sila sa 13 theft. Nandyan, ang 12. Isang likod bahay sa... 112. Sige, handahan na ba? Ginawa ko, sinabi ko. Pulis ito, lumabas kayo na walang hawak sa inyong mga kamay. Lintek! P. Kaya nagsisimula na at mahal kita. Kumusta ka na? Sige, ipakita ang mga kamay mo. Nandito siya. Panatilihin mong nakataas sa mga kamay mo at lumakad papunta sa akin. Look, May ibang tao sa telepono ko. Sige, hawakan mo yan. Sige, humiga ka sa lupa. Humiga ka sa lupa at itaas mo ang mga kamay mo. Yusko! Kinilala ng Tulsa PD ang lalaki bilang si Jose. Ayon kay Jose, sinagasaan ni Annabel Torres, ang dati niyang kasintahan, ang gilid ng kanyang bahay. Annabel, lumabas ka! Oh, hindi siya makalapit dito ngayon. Gusto mo ba dito? Hindi. Ang lilim. Pumunta ako dito at tinawag kita para pumunta rin dito. Pupuluin namin ng pepper spray ang bahay kung di ka lalabas. Isang tao laban sa... Basag ang mga kamay niya. At sandali, Tumahimik ka! Hindi pwede. Huwag mo siyang ipakita. Kasi tingnan mo, bali ang braso niya. wala akong ginawa. Ang braso? Ano? Huh? Bali. Sino pa nga dyan sa loob? Siya at may isa pa. Yun lang. Sino yung isa pa? Si Shady. Bago tayo magpatuloy, para maintindihan kung paano tayo napunta rito, kailangan kong ipaliwanag pa ang tungkol sa lahat ng mga taong sangkot. Sinasabing may 3 anak sina Annabel at Jose. Ayon sa ulat ng pulisya, si Shaby ang bagong kasintahan ni Jose at unang inakalas na sa bahay pa rin siya. At dahil inaakusahan si Annabel na ibinangga ang kotse sa gilid ng bahay, maaaring nagsisimula mo nang makita kung saan patungo ang kwentong ito. Hindi kita tinatamaan habang naglalakad ka. Magpatuloy ka lang sa paglalakad. magpatuloy ka lang sa paglalakad, magpatuloy ka lang sa paglalakad, magpatuloy ka lang. Big book, huminto ako. Lumuhod ka at ilagay ang mga kamay mo sa sahig. Salamat. Kunin. Oy, dumapa ka. Dumapa? Ako ang didapa. Sandali. Sandali. Dumapa ka at ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Pero, kaya ko bang gawin yun? Pero kaya ko ba? May cast ka? Hindi, pero hindi naman. Sige, tumalikod ka. Hindi naman. Ibig kong sabihin, ako ang tatalikod. Hindi ko alam. Ako na lang. Wala akong gagawin sa'yo, pero babalik ako agad. Ako na lang. Hindi. Bali ito,
Hindi ko hinawakan hinlalaki mo at hindi mo rin hinawakan ang hinlalaki ko. Gago ka. Annabelle. Hindi mo pa yan narinig dati. Tingnan mo. Ngayon ko lang narinig yan. Ayaw mo yun. Pwede mong kunin ang mga baka. Wala namang laman siya. Sino ang nasa loob? Hello? Sino pang nasa loob? Sabi ko na nga ba? 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 Ang garahe. Tawagan mo ang pulis. Sige na, kumuha ka ng kahit ano sa kamay mo. Itaas mo mga kamay mo. Di ko alam kung paano ito magbabago. Ang mundo. Alam ko na. Alam ko na. Alam ko na. Maaaring may isa pang biktima doon. Pero wala pa tayo naririnig na kahit ano. Magbigay pa kayo ng mga anunsyo. Tos, pakiusap. Kung nasa loob ka ng garahe, magpakilala ka. Kakarating na namin at pareho silang nandoon sa loob. Oo, sabi niya nung pinawag namin siya nandun sina Annabelle at posible isang taong nagnangalang Shady. Kinakabahan ako, baka nasadasaan si Shady. Chan, ilalagay mo, kukunin ko itong likurang salamin. Oh, ayos ka na. Wala ako nakitang tao sa kotse. Tawagan ng pulis. Kung nandito ka, magpakilala ka. May isa pa kaming natanggap na tawag mula sa tumakbong tao para iligtas ang sarili niya. Yun nga yun, doon sa likod. Sa tingin ko, naalala ko na narinig kong tumunog yung bagay na yun dito sa likod. Oo. Ilalagay mo ba ang kalakad dyan o hindi? Parang hindi ko paya, siguro di ko rin alam. Hindi ka siya. Kaya ako kung may ka siya. Sige. Hindi pa namin nasusuri doon sa likod. Pakihagis naman. Pakihagis naman! Kailangan kong buksan ng pinto. Wala akong nakuha. Uy, kapag ginawa mo yung hakbang na yun, hawakan mo to. Ililipat ko lang itong puso. Ayos. Ayan sa ulat ng insidente. Pagkatapos na aksidente, umalis si Shady sa gusali kasama ang kanyang 2 anak. Ngunit nakuha pa rin ng mga pulis ang kanyang pahayag kalaunan. Samantala, habang sinusubukan ng mga pulis na arestuhin si Annabelle, napansin nila sa kanilang ulat na siya ay naging, ayon sa kanila, agresibo at galit. Sandali, pwede bang alisin niyo ang buhok ko sa bibig ko? Hindi. Gusto mo ng bomba? Alisin mo ang buhok sa bibig mo. Ang loko naman yan. Pakiusap, pakiusap. Ngayon, kailangan mo ng pabor. Pakiusap. Hindi, pakiusap. Hoy, doon! Wala ka ng officer. Gawin! What? Nakuha mo ba ang mga susi niya? Woo! San? San? Tumahimik ka. Tigilan mo na. Yung lalaki ay nakatira sa putanginang bahay na yon. Kita mo ang weird mo. Sobrang weird mo talaga. Isang weirdo. Weirdo. Ooh, weird. Weird. Uy, nakuha niya mga susi niya sa banyo. Kaya ka walang kwenta. Ang weird mo. Ang weird mo pero hindi mo kayang alagaan ang sarili mong mga anak. Pero paano naman ang sarili mong mga anak? Bakit mo sinasaktan lahat? Gusto mong saktan ang sarili mong mga anak. Gusto mong saktan ang sarili mong mga anak. Pero gusto mo talagang saktan ang sarili mong mga anak. Ayaw mo sa sarili mong mga anak. Sige, gusto mong kunin siya. Siya yung magdala sa kanya para sa kanyang puso. Hoy, tigilan mo yan. Ano? Tigil. Hindi mo siya pwedeng saktan. Tigil! Wala anuman! Ikaw ay... Hoy, pwede ba akong pumasok? Shit, ano? Hindi. Gusto mo bang paalisin ng mga pulis? Wow. Ang sakit nun, sobra. Ang sakit nun, sobra. Oo, sino ang tumulong? Sino yon? Sino yon? Wow, sipain kita. Oo, tinamaan ako. Hindi yan ang burol. Parang tinamaan lang ako. Sing-sing yan. Mahina balakang mo. Mahina ang balakang mo. Hindi natin kaya. Nandito ako ngayon.
Gusto mo ba ng tulong? Bakit di ka pumunta ngayon? Kailangan mo kumuha ng tulong. Kailangan mong humingi ng tulong. Kailangan mong humingi ng tulong. Kailangan mong bumalik sa kulungan. Hindi. Kailangan mong bumalik pa sa kulungan. Sige na, sige na, sige na, sige na. Diyos ko, naiihi na ako. Ayon sa incident report, habang inaalis si Annabel, sinipa niya ang binti ng isang babaeng pulis at kalaunan ay sinipa rin niya ito sa mukha habang kinokontrol siya. Dahil sa mamaraso na yon, dinala si Annabel sa patrol car habang nasa wrap restraint. Sino naman ang isa pang babae? Ang biktima, pati pamilya niya. Mahigit 2 taon na kaming magkasama, kaya parang kasal na rin kami. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sige. Teka. Ginagawa niyo lang to sa akin. Kasi sinisipan niya ang mukha ko. Tumahimik ka. Isa kang, oo. At ikaw rin. Hindi ako kapamilya. Nakakatawa ka talaga. Gusto mo bang makarinig ng biro? Ikaw, sandali. Gusto mo bang gawin? Gusto mo bang makarinig ng isang bagay? Alam mo ba? Hindi ako ganun. Pasensya na sa pagkakasipa ko sa mukha mo pero sa bahay ngayon, sinasabi mo ba? O sinabi niya na may isa pang tao doon? Sa bahay? Oo, sa bahay. Pero wala namang tao doon. Alam mo ba kung anong tunog ng kanta mo? Kahit isa lang. Oo, at may mga tao sa bahay. Saan? Saan? Ano yan? Walang tao doon. Tiningnan ko na. Gustong-gusto ko to. Hindi ako makapigil. Ginagawa mo kasi hindi mo siya kayang patayan ng seryoso. Hindi, sandali. Kaka-opera ko lang sa hinlalaki ko. Hindi yun ang isa. As in, kakagawa ko lang. Sandali. Ang hinlalaki ko. Ang kamay ko. Lumayo ka. Bakit? Paano kung sa'yo yon? Magandang gabi. Kunin mo na lang ang iyong magandang umaga sa'yo. Hindi niya kaya. Sige, wala na rin naman siya doon. Sige. Akala niya hindi ko gagawin. Kailangan mong mag-online. Oo, hello? Akala niya hindi ko gagawin. Diyos ko, ang iniisip ko, ang computer ko, kasama ang bintana. Pakiusap, hinlalaki. Ang hinlalaki ko. Itutulak ko sa likod niya. Ang hinlalaki ko. Pwede ba kayong tumulong? Pakiusap. Hindi ko kaya. Tego. Huwag, pakiusap. Huwag mong isuot yan. Tigil. Anong nangyari? Tigil. Pag-aari kita. Tigil. Mga bata lang ang nakuha mo. Nakikinig ka ba? Tigil. Nakikinig ba ako? Hindi natin isusuot yan kung paano. Narinig mo ba ang kahit ano sa mga sinabi ko? Narinig na ba niya ito, mga guys? Iyan lang ba ang narinig mo sa lahat ng sinabi ko? Yan lang ba ang sinasabi nitong gawin? Ang tanging Jose. Si Jose lang ang isa. At ikaw lang ang nakialam nang pinatay ko siya. Mahimala. Are, ang ulo ko! Are! Teka, pumasok na! Teka, ang ulo ko! Umihi ako! Ang kamay ko, nahanap ko na, ang kamay ko, ang maliit ko. Lagi ninyong natatapakan ng mga ngipin ko gamit ang kamay ko. Are! Lagi ninyong natatapakan ng taong ito. Are! Akin? Wala! Are! Grab me again! Yeah, I'll grab you again! Could you want to
Aray! Ulo ko! Nasira ang kotse na yon! But that car's damaged. Nasira ang kotse. Halatang dumaan ito sa loob ng bahay. Inakala kong dumaan siya sa pinto or kung ano man. Oo, at inatake niya ako ng ilang beses. Sinipa niya ako sa mukha actually. Ibig kong sabihin, halata naman. Pinisil niya rin ang binti ko. Kaya yun ang palatandaan ng, okay, mukhang may anino doon. Mukhang dapat may dugo. Ayon sa ulat ng pulis, tila alam na natin kung bakit umano nawalan ng kontrol si Annabel. Kinausap din ng pulis si Jose tungkol sa insidente. Sinabi niya na sila ni Annabel ay may on and off na relasyon ng 7 taon. Dumating si Annabel sakay ng jeep at nagtanong tungkol sa isa pang sasakyang nakaparada sa likod ng garahe. Naniniwala si Jose na alam ni Annabel na mula yon sa kanyang nobya. Pagkatapos, ibinangga ni Annabel ang sasakyan sa isa pang sasakyan at hinagisa ng bato ang windshield ayon kay Jose. Matapos sirain ang sasakyan, umatras si Annabel at nabangga ang isa pang hindi sangkot na sasakyan. Binangga niya ang gate at pumasok sa garahe kung saan naroon ang nobya ni Jose at ang 2 anak nito. Ligtas na nakalabas ang bagong nobya ni Jose at mga anak ng nobya niya, pero kinumpirma niyang posibleng ang kanilang relasyon ang sanhi ng insidente. Sinabihan ko siya magpakalma at tumigil, pero nagpatuloy pa rin siya. Sige, sa puntong ito, Sinabi ko sa kanya na tatawagan ko ang pulis dahil ayokong bumalik sa kulungan. Nadawa ko na ang dapat. Ilan pa ang gusto mong magsampa ng kaso dahil sa pagsipa at pananakit? Hindi, ayoko magsampa ng kaso. Hindi ako ganun. Ibig ko sabihin, si Shango Joe na sa ginawa niya. Kaya hindi pa ako sawang-sawa sa kanya. Shango Joe, magtatrabaho ako sa drug den, ospital. Magtatrabaho ako sa ospital. Magtatrabaho ako sa ospital. Gusto ko yung kawawang yon. Oo. Di ko alam kung gusto ko umalis. Gusto mo bang maging biktima kapag inararo niya ang bahay mo? Ayoko. Sabi mo, inuupahan mo ito. Oo, alam ko. Saan nakatira ang landlord mo? Sa bahay ng kaibigan na ito or ano ito? Hindi. Dito dati tumira ang tito ko, pero nire-renovate na yon ang buong bahay. Kaya umalis sila. Tapos na nila gawin ang sahing pababa. Magagalit siya dahil kailangan niya ulitin. Oo, alam ko. Oo. Ako ang mananagot, hindi siya. Akin ang responsibilidad. Kung mailalayo namin sa iyo ang bahay na ito, malamang habang buhay na ito. Hindi, wala akong ganun. Kanino ka umuupa? O isa sa mga nanay ng tropa ko. Well, Pakiramdam ko talagang magagalit siya dahil sa bahay niya. oo, alam ko. Sino kaya ang biktima natin dyan? Alam ko, Siguro dahil may anak sila o matagal na silang magkasama. Pero malinaw kay Jose, ayaw niyang kasuhan si Annabel. Sabi ko ayaw ko magsampan ng kaso laban sa kanya. Kaya, lahat na may kinalaman sa bahay, sa'yo babagsak. Oo, alam ko. Pero hindi ako ganun. Hindi talaga. Ibig ko sabihin, oo, naiintindihan ko, pero kahit ano pa man, sa akin pa rin babagsak lahat. Kahit ano pa man, magsampa ka ng kaso laban sa kanya. Sinusubukan niyo sabihin ngayon na ayaw niyang magsampa ng kaso laban sa kanya tungkol sa bahay. Kahit ayaw nang magsampa ng kaso ni Jose, inaresto pa rin si Annabel dahil sa mga kasong pananakit. Pananakit gamit ang mapanganib na sandata, pananakit sa pulis, sinasadyang paninira ng ari-arian at pagtutol sa pag-aresto. hindi. Ako si Jose, hindi tama yun. pwede mo nang itigil ang pagsisinungaling. Ngayon, sige, ang kabuang piyansa mo ay $90,000 at $500. And $500. Sige, bahala ng piyansa ko. Gusto kong manatili dito. Sige, para lang malaman mo, bilang miyembro ng Trap Love Nation, ang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na kaso felony ay uusigin ng federal na pamahalaan. Sige, salamat. Hindi ko gusto yun. Oo man yan. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo maging bastos. Sino? Nagtatanong lang naman ako sa'yo. Kailangan kong basahin pa sa'yo ang isa pa. Naiintindihan ko na kailangan kong palayain ng isang tao, mag-donate o sirain ang lahat ng ari-arian kung ako'y pinalaya. Ang personal na ari-arian na makikira pagkatapos ng 7 araw ay isa sa ilalim sa kumpiskasyon, donasyon o pagsira. Anumang hindi pagkakatugma ay dapat ilagay sa form na ito sa oras ng pagpirma. At kapag pinalaya ka na, dapat kang magsumite ng lost property form.
Malinaw. Lubos na katanggap-tanggap at naayos na walang pagtanggi sa iyong mapping. Paglabas mo rito, ibabalik ko na sa iyo ang iyong telepono. Siguraduhin mong kunin mo ito. Kung hindi mo kunin, itatapon nila ito. Tukol naman sa telepono po, pablabas ko. Paglabas mo, kunin mo lang ang telepono mo. Paano kung walang sumundo? Ibig sabihin mawawala sa akin yon? Kapag nakalayatan mula sa kulungan, Ibig sabihin makukuha ko pa rin ang cellphone ko. ilibigay nila yun sa'yo. Kailangan mo pumirma pa rin ito. Siguraduhin mong pipirmahan mo ito. Nakapag-usap ako. Nakipag-usap ako. Hindi, nakipag-usap ako. Ayos na, pero alam ko bang bumaharap ka sa hindi bababa sa 120 taon ng pagkakakulong sa federal na bilangguan. Di ba? Bakit? Ang tatlong EWDW ay hanggang 20 taon. Hindi yan ang pulto. Ang pagmamaneho ng kotse papasok sa bahay na may tao ay pananakit gamit ang nakamamatay na sandata. Malungko. Ang pananakit sa isang pulis ay may parusang hanggang 20 taon. Sige, baka nakatakas siya. Hanggang 20 taon. Hindi yun mahalaga. Hindi mo pwedeng basta shaktan ang isang tao. Hindi ko sinasadya. Pag nanakaw ng sasakyan. Lumabas ako dito at sinabi ko sa kanya na pasensya na at hindi ko sinasadya. Pag nanakaw ng sasakyan, hanggang 20 taon. Pag nanakaw. Pag nanakaw ng sasakyan. Hindi mo kotse yan. Hindi ko ito ninakaw. Pinahiram at pinadamit niya ito sa akin. Eh bakit may kasong pagnanakaw ng sasakyan sa? Sabi na pinuhan niya ang mga susi. Sino? Yung may-ari ng pulang kotse na babae. Yung may-ari ng pulang kotse. Oh, yung ibinangga mo sa bahay. Yung jeep? Hindi. Si Jose Sanchez ang may-ari ng jeep. May bata, sige paalam. Ang G? The jeep? Or penny? Sino? Hindi. Hindi ko pwedeng itanong kung ano yun. Hindi ako nanakaw. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin kung ano yun. Ako? Hindi ko alam. Pero ang ibig ko sabihin, kasi hindi umaasa kami na mananatili ang iba pang kaso. Ako, wala akong pakialam. Wala talaga akong pakialam sa iba pang mga bagay. Wala akong pakialam. Alam ko ang ginawa ko. Alam ko. Aminin ko yun dahil ako ang gumawa nun. Ang totoo, hindi ko yun ginawa. Hindi ako nagnanakaw. Isa yan sa mga bagay na hindi ko ginagawa. Sinusubukan mo akong takutin, pero hindi ako natatakot. Wala akong pakialam. Hindi ko sabihin siguro, matatakot ako, maharap ako na mahigit sa daang tao pero sa kanya. Wala akong pakialam. Alam mo yun, wala akong pakialam. Ayos lang yan. Umupo ka na lang dito. Masama ba ang isip ko? Alam mo ba kung ano ang Fifth Amendment? Karapatan mo manahimik kasi habang nagsasalita ka, mas marami kang nakukunan ng kamera. Lalo mong inaamin lahat. Inamin kong wala akong pakialam. Talagang wala akong pakialam. Alam mo yun, gets mo? At nagkakaganyan ka lang, wala namang dahilan. Paano ako nagkaganon? Hindi naman talaga. Ikaw nga, pero narinig mo ba kung paano ka makipag-usap sa akin? Binibigyan lang kita ng katotohanan. Inaaral pa natin ang sasakyan, baka wala dito. Okay? Siya nagsabi niyan. Iba sinabi mo, tatalakayin din natin ang panig mo. Hindi ko nga siya nakita dun sa loob. Kaya hindi na mahalaga. Naglakad-lakad ako. Hindi mahalaga kung makita mo siya. Alam ko. Alam ko, pero hindi ko talaga siya nakita doon. Kaya nadulat ako na nandun pala siya. Akala niya talaga na hindi ko gagawin. Ginawa ko. At hindi ako. Ikaw, isa pa, sandali lang, bago ka. One second. Mapatuloy sa pagsasalita. Alam ko na madaldal ako. Alam ko, ito, may karapatan kang manahimik. Pwede gamitin laban sa'yo ang anumang sabihin mo. Wala may basa. Walang nagsabi niyan nung inaresto ako. Wala. Hindi na kailangan. May pagod pa lang tayo. Wala itong kinalaman sa anumang pagbabasa. Pero hindi. Pero bakit? Bakit? Kailangan niyo isulat. Bakit? Kailangan niyo sabihin kapag ako'y inaaresto. Wala pong nagtatanong sa'yo tungkol sa krimen mo. Pero wala naman nagsabi ng kahit ano. Kaya hindi naman namin kailangan basahin yun. Sila. Pinahiga nila ako sa lupa. Hindi. Hindi. yan. Hindi. Sabihin mo na ngayon. May karapatan kang makipag-usap sa isang abogado at kasama mo siya habang tinatanong ka. Kung hindi mo kayang kukuha ng abogado, magtatalaga ng isa para sa'yo bago ka tanungin. Maaari mo piliing gamitin ang mga karapatan ito anumang oras at tumanging sumagot sa mga tanong anumang oras. Okay? Kayo lang ang bagong hire, kaya kailangan ninyong sabihin na hindi. Naintindihan mo. Ang karapatan mo manahimik. Walang nagsabi sa akin ng kahit ano. Ayaw ko tawagin ito. Sandali lang. Dapat ako Hindi. protektahan ka. Aya. David.
So parang 40 ka na. 34 ako. Maganda yan. Pero naiintindihan mo ba ang binasa ko sa'yo? Talagang bata pa ako eh. Naiintindihan mo ba yung binasa ko sa'yo? Hindi ko alam. Hindi. Hindi mo ba naiintindihan ang binasa ko sa'yo? Sige, tumigil ka na lang sa pagsasalita. Hindi. Kasi hindi mo naman, sige. Ako, may karapatan kang manahimik, kaya manahimik ka, gamitin mo yon. Dapat sinabi mo yon nung isinakay ako sa kotse ng pulis. Tama, lahat na sabihin mo, ilalagay ko rin dito. Pero doon na niya sana sinabi. Tama, sige. 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 Walang nagbasa sa akin ng aking mga karapatang Miranda. Walang nagbasa sa akin ng aking mga karapatang Miranda. Walang nagbasa sa akin ng aking mga karapatang Miranda. Walang nagbasa sa akin ng aking mga karapatang Miranda. Lahat sila ay nagseda ako ng kotse na direct sila sa ulat usukan. Wala ni isang tao ang nagbasa sa akin ng aking mga karapatang Miranda. Dahil sa kanya galing ng kotse, tama ba? Ngayon, galit kayo dahil hindi nyo binasa sa akin ang aking mga karapatang Miranda. Dahil ang gobyerno, yun ang plaka ng kotse na nandoon. Ooh. Bumabalik ba ito sa babae nagsabi may nakaw yun? Hindi, pero sinasabi ko, hindi ko yun ninakaw. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako nagnanakaw. Sige. Nagpapatakbo ka lang ng mga kotse sa loob ng bahay. Hindi ka naman nagpapatakbo ng kotse. Eksakto. Salamat! Ginagawa ko yan, pero hindi naman madalas. Talagang galit ako. Talagang naiinis ako. Gusto ko talagang umiyak. Hindi, galit ako kasi akala na hindi ko gagawin. At ginawa ko naman. Siya pa ang nagalit at paulit-ulit pa niya akong tinawag na babe. Kinumpirma ng mga opisyal na miyembro ng Choctaw Nation si Annabel, kaya inilipat ang kaso niya sa FBI at mga autoridad ng tribo para imbestigahan pa. Ayon sa online na tala, si Annabel Torres ay nakakulong pa rin sa Tulsa County Jail. Salamat sa pagsama sa episode na ito ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner at makikita tayo bukas dito para sa isa pang kaso.